Morning, please sit down. Vice President Jojo Marbinay, Secretary Cesar Purisima, Secretary Greg Domingo, of course, Senator Frank Relon, Chairman of the Committee on Preparations, June Abaya. Sorry, malit na ho yung sulat dito sa baba. Ang ating pong treasurer, natatanggap ng lahat ng cheque. Roberto Tan, Undersecretary Maria Angela Ignacio, officials and employees of the government-owned and controlled corporations, representatives from the local government units present and non-governmental organizations, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, good morning. Mabuting pamamahala ang batayang prinsipyo ng ating administrasyon. Mulat sa pool pa lang, idiniin na natin walang proseso o hakbang na dadaanin sa wangwang. Marami tayong masasamang kaugaliang pinilit na baguhin at maraming lumang kaisipang unti-unti na nating nababaon sa limot. May ilan din naman pong nasanay na sa lumang sistema at naninibago at nagtatanong, nakakain ba ang mabuting pamamahala? Nang manungkulan po tayo, ginawa natin kaagad ang tama at makatwirang hakbang. Inatasan natin ang mga GOCCs na isakatuparan ang mabuting pamamahala sa kanilang mga tanggapan. Tinanggal natin ang mga tiwali sa kanilang mga institusyon. Hinanap ang mga taga sa pondo na dumidiretso sa kapritsyo ng ilan. At tinuldukan ang mga shortcut sa mga transaksyon ng kanilang korporasyon. At ano nga po ang naging resulta nito? Ngayong taon, nagkaloob po ang 21 GOCC na mahigit 19 na bilyong pisong dividendo sa ating gobyerno. Sa tulong po nito, maihatid po natin sa paaralan ng mga bata sa halip na magtrabaho sa pabrika at lansangan. May papagamot po natin sa ospital ng mga kababayan natin na albularyo at hilot ang pinipiling lunas sa karamdaman nung nakaraan. At higit sa lahat, matutulungan natin ang nakakarami nating kababayan na may maihain sa kanilang hapagkainan. Malinaw po ang nangyari. Kung hindi natin inayos ang pamamalakad sa GOCCs, hindi po natin makakamit ang halagang ito na malaki ang may tutulong upang pondohan ang ating mga serbisyong panlipunan. Patunay lamang po ang tagumpay na ito sa GOCC na tuwirang nakakaapekto ang mabuting pamamahala sa kabuhayan ng mga Pilipino. Natutulungan nitong iahon sa kumunoy ng kahirapan ng ating mga kababayan. Sa isinakatuparan nating agenda ng pagbabago, binubura na natin ang dating reputasyon ng government-owned or controlled corporations, ang pagiging gatasan ng mga sakim sa yaman, ang pagkubra ng premyo sa pagiging sunod-sunuran at pagkakanulo ng tiwala ng publiko para paboran ang padrino. Tingnan lang po natin ang MWSS na nangunguna dati sa listahan ng mga GOCC na nagkakaloob ng kaliwat kanang bonus sa kanyang mga empleyado. Kung matatandaan po natin, isang klasikong halimbawa noon ng pang-aabuso sa kapangyarihan ang MWSS. Pumapatak po noon sa 211.5 milyong piso ang pinapasahod nito sa kanilang mga kawani kada taon. Mantakin po ninyo, sa kabuong halaga na natatanggap na aumento ng mga kawani ng MWSS, 24% nito ay binubuo ng mga sweldo ng empleyado. Samantalang 66 naman o halos 3 beses ang laki ang suma total na ipinamumudmod nitong mga bonus at allowance. Ang 24% sweldo, 66% bonus. Okay yung math nila dun talaga. Ang baluktot na sistema nga po ito, idadagdag pa ang di maasahang kakayahan ng mga dating pinuno sa mga nakalipas na taon ang naging hadlang sa MWSS upang umunlad at makatulong sa pag-usad ng bayan. Subalit ngayong taon, mula nang magpalit sila ng mga pinuno at isaayos sa kanilang mga patakaran, bumangon ng MWSS mula sa kumunoy ng negatibong reputasyon. Ngayon sa kontribusyon nitong 150 milyong piso, isa na po ang MWSS sa may malalaking ambag sa dibidendong ipinagkakaloob ng GOCCs ngayong 2012. Pwede ba natin silang palakpakan? Bunga po ito ng mabuting pamamahala sa MWSS na nagkaloob na rin ng makatwirang serbisyo at pinipiso sa kanilang mga empleyado. Alam mo nyo kung pwede pagdiinan ko lang po, ang lugi raw ho nila noong 2010, dahil kalagitnaan na sila dumating, mga 30 plus million. Ang kinita raw po na sa 2011, 400 million. Ang dividendo natin, magkano nga ulit?
Pero okay lang po yan. Talaga kung matino ang palakad, talaga ang laki na magagawa. Malinaw ang mandato ng GOCC. Tungkulin ninyong tutukan ang mga korporasyong buwis ng taong bayan, ang puhunan, upang ang makinabang dito ay ang taong bayan. Sa pangunguna ng itinatag nating Governance Commission for GOCCs, nakakatiyak na tayo sa marangal at epektibong pamamalakad sa mga korporasyong pagmamayari ng gobyerno. Tinutuldukan na po natin ang pagdungis ng mga pinuno ng GOCC sa kanilang sagradong tungkulin at ang pangingibabaw ng kaisipang wangwang sa kanilang pamunuan. Sa pamamagitan ng compensation and position classification system, makakapagtalaga tayo ng mahuhusay na empleyado at mabibigyan ng kaukulang insentibo ang mga nagpapakitang gilas sa trabaho. Taus-puso po tayo nagpapasalamat sa lahat ng buo sa GCG sa pamumuno ni Cesar Villanueva sa panibagong tagumpay ng mga institusyong ito ng gobyerno. Sa pangunguna ng GCG, talaga naman pong binabago na natin ang pagtingin sa inyo ng publiko. Ang dating sumisimot sa kaban ng bayan ang siya ngayon nagbubuhos ng pondong makakatulong sa pag-asenso ng maraming Pilipino. Sakita na iyong nakakamit. Pinapataas ninyo ang kumpiyansa ng ating mga institusyon na nakakahikayat ng mga negosyante at nagbubunga naman ng kabuhayan sa nakakaraming Pilipino. Binabati ko rin ang mga bagong talagang opisyal ng GCG. Naway maipagpatuloy ninyo ang kumpiyansang tinatamasa ngayon ng ating mga GOCCs. Ituring ninyong isang hamon at obligasyon ang inyong posisyon, sa halip na isang pribilehong pwedeng abusuhin para sa pansariling kapakanan. Sa ating chairman at mga commissioner, huwag ninyong bigong sana ang ating mga boss, ang taong bayan. Pinapatunayan po natin ngayon na kaya nating ituwid ang baluktot na sistema. Ngunit hindi pa po tapos ang ating trabaho. Mula sa mga GOCC hanggang sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, sisiguruhin natin magdadalawang isip ang mga tiwalit mapanlamang. Dahil mula tayong sa paraang tuwid lamang maihahatid sa kunlaran ang ating puminamahal na bansa. Bahagi na nga po nito ang nangyayaring paglilitis sa punong maestrado upang palayain ang hudikatura mula sa mga pinunong walang ibang misyon kundi paglingkuran ang sarili at ang kanilang padrino. Nananatiling matatag ang ating pamahalaan sa pagtupad ng ating panata sa bayan. Hindi magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan ang ating gobyernong naghahangad ng tunay na pagbabago. Pangulo ka man, mababatas, maestrado o karaniwang Pilipino. Huwag na kayong magtangkang linlangin ang ating mamamayan. Kung may ginawa kang mali, kailangan managot ka. Wala kang takas sa hatol ng taong bayan. Tinutuldukan na nga po natin ang kaisipang wangwang at lalo pang pinapatibay ang pundasyon ng mabuting pamamahala. Pinapatunayan na natin na tuwirang tinutugunan ng ating mga reforma ang pangangailangan ng taong bayan. Wala na pong makakapigil sa pataas nating kumpiyansa sa pag-asenso. Kapag may nagtanong sa atin kung nakakain ba ang mabuting pamamahala, walang pag-aalinlangan natin itong sasagutin ng oo. Kapag may nagdududa sa ating panata, taong bayan mismo ang handang magpatunay sa mga nakakamit nating tagumpay. At kapag may hadlang sa pagtahak natin sa tuwid na daan, isang bansa nating silang lalabanan. Samahan po ninyo ako sa pagpapanumbalik ng profesionalismo at integridad ng mga korporasyong pagmamayari ng gobyerno. Kaisaang sambayanan, pag-alabin natin ang liwanag ng katarungan, pananagutan at katapatan tungo sa tunay na kaunlaran ng bayan. At bago po tayo magtapos, ito po ay medyo premature. No? Pero last year ho, marami tayong stick. Ngayon naman pong taon na to, dapat maipatupad naman yung karot. Diba? Yung tama po yung sinasabi ng ating ibang GOCCs, mahigpit tayo, marami tayong chinek, baka naman wala na tayong matirang empleyado. No? So, meron na hong nagawang sistema, ang yumaong Emmy Bungkudin at si Ms. Karina David. Tinitingnan na po ni Secretary Butch Abad ngayon at ang ating ibang mga kalihim kung saan ayusin natin yung productivity incentive bonus. Nagtiretsuhan, may ginawa kang maganda, gaganti pala ang rin naman ng Estado, tiyempon-tiyempo, nandito ang chairman ng Committee on Appropriations at saka chairman ng Senate Finance Committee, nakangiti naman sa atin maski papano, palagay ko mapapabilis natin, baka mapatupad natin to this year. No? At hindi po biro yung incentive. Last year talaga, pakiramdam ko po ako yung character sa Western fiction na si Scrooge. No? Dahil 10,000 ang ating across the board na productivity incentive bonus. Sabi ko, Butch, 10,000 lang. Ang liit naman ito.
Sabi niya, times 1.6 million na kawani ng gobyerno niya. Kaya 11.6 billion yan. O sige, pwede na to. Di zero. Yung mga mahuhusay ang performance, talaga naman po, dapat ilampas natin doon para maituwid naman nila ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga inaambisyon na naman po. At tayo po'y hindi bulag sa pangangailangan ng ating mga mapapagkatiwalaang kawani at tagapaglingkod po sa taong bayan at gagawin po natin tama ang kanilang kondisyon. Magandang araw po. Congratulations sa lahat. Maraming salamat.